Na-imagine nyo ba yung ginawa natin? From the middle of Station 2, nilakad ko siya papuntang Station 1. Tapos bumalik ulit ako nga dito sa Station 2. Lalakarin naman natin papuntang Station 3. Hi guys! Hi! Hello! Bye-bye, nice to meet you! Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, we will do a walking tour dito sa Boracay, Philippines. So siguro lalakarin natin para maipakita ko rin sa inyo yung mga establishments in front of the beach ngayong 2025, no? Pwede mag-start na lang tayo dito sa aking hotel. This is my hotel currently, no? Uptown Boracay, or Boracay Uptown, located here in Station 2. Katabi lang siya ng D-Mall actually. This is the D-Mall. Kumbaga siya yung almost nasa center siya, no? Nasa center. So, siguro lakarin natin from D-Mall to Station 1. Tignan natin lahat ng establishments. And then later on, idudugtong natin. Mabalik tayo dito tapos papuntang Station 3 naman. Kasi if hindi nyo pa alam, merong 3 stations or meron na palang Station 0 din. But 3 main stations, no? Merong Station 1, 2, and 3. So tara, start na tayo. This is Boracay, guys. Today is February 16, no? Feb 16, Boracay, Philippines, guys. Ang daming tao. Look. No, ready? Ready. So start tayo para magkaroon din kayo ng idea if ever magbubook kayo ng hotels. Start tayo dito sa aming hotel. This is Boracay Uptown Hotel. So yun yung aming hotel, no? Tara, lakad tayo papuntang Station 1. Katabi lang kami nitong bagong restaurant na Hakuna Matata. Hindi pa rin ako nakapag-try dyan actually. May Jollibee dito. Yan. Aesthetic din itong Hakuna Matata. Oh, di ba? Let's G. Then, walk around more. Meron dito mga tindahan ng beach outfit. Ayan o, kung gusto niyo mga pa-beach ni Mayor. Merong mga nag-hair braid, henna. Di ba ako nakapag-try ng henna tattoo? But if you love, ayan o, gusto niyo maging ganyan yan. Sige lang. Thank you so much. Ayan, baka wala ba kayong pang outfit dito na kayo bibili. Go. And then ito na agad yung D-Mall, no? Sobrang ganda din ng location ng aming hotel, beachfront. And then katabi lang siya ng mismong D-Mall. Yan, D-Mall na to, Epic. Another famous bar dito sa Boracay. Kung gusto niyo party. But during the morning ganyan siya, no? Medyo ano na siya, chill, kainan, pero pagkagabi nagiging party place. Daming tao, oh. Cafe del Sol daw is number 1. Narinig ko si Kuya. So, ito. Ayan to, Cafe del Sol pala. Jammers Restaurant. This one. Cafe del Sol. Pero parang hindi ko pa na-try dyan. Pero sabi ni Kuya, number 1 daw. So, papasok kayo dyan. Dyan yung D-Mall, Budget Mart, Andox. Merong Andox doon. Ayan guys. D-Mall. Balikay. Ay, parang nakakain na kami dito dati sa Balikay. Filipino restaurant ba to? Another bilihan ng mga kung ano-ano lang, mga Boracay bag, wallet, free name. Ayun, gano'n, pwede ka magpalagay ng name mo dyan sa bag. Parang marami ng mga bilihan ng pasalubong dito. Ito, kainan dito, Surf and Turf Steakhouse, Bamboo Bungalows. Sir, exit bar tonight. Siguro ipapakita ko na lang dito sa gilid yung mga name ng hotel tsaka yung mga price ranges para din magkaroon kayo ng idea kung magkano ba yung mga presyo nila ngayong 2025. But of course, prices may vary depending on the season, no? So it's just like an estimate depende dun sa date na makikita ko, no? If you're also booking your accommodations when you're traveling, you can always book that on Klook and use my discount code Marvin sa Mako Klook. Pero if gusto nyo naman ng tour sa Boracay ng hindi siya DIY, gusto nyo naka-tour package na kayo, you can book your tour package via iExplore Travel and Tours. Kasama na dyan yung hotels, flights, and transfers, no? Pero if magdi-DIY kayo, pwede na rin naman kayo na mismo yung mag-book and i-check nyo na lang yung presyo. Okay, let's proceed. Sorry, muntik ka na makalimutan. Jonas, no? Sa last time, bumili kami dyan ni Jay nung isang araw. Very famous na anuhan ng shake. Tapos katabi lang siya ng The District. Ayan. D
Yung mga mahilig sa D District. Ayan. Katabi ng ang init ng panahon, B. Magdinegro tayo dito. Katabi ng The District is yung Henan Crystal Sands. So yan guys. Ito sa mga napakaraming Henan properties dito sa Boracay. No? I think may 6 na or 7. Baka 7 na, no? 7 na ni mga Henan. Ito yung isa. Henan Crystal Sands. Yan, meron silang, dito yung buffet breakfast nila. Sa baba. And then meron silang pool na infinity. Ayan. So, dati nag-check-in kami dyan nila Jing tsaka ni Nikan, no? Parang lagi ko na lang sinasabi to. Pwede nyo ring, meron din silang resto bar doon sa taas na parang infinity pool. If you want, you can visit. Kahit hindi naman kayo naka-check-in, no? Pwede kayo mag-visit. Ay, ganda. Medyo malumot lang, pero maganda pa rin namang tignan, no? Pero medyo may lumot doon. Pero sa may front ng hotel namin, hindi siya malumot. Isang araw, di ba, nag-ano ako, nag-jet ski, tapos naka-t-shirt ako. Tignan nyo yung nangyari sa balat ko, guys. Kita ba? Meron na akong merong dapat pala, hindi, dapat hihubarin nyo na lang kasi ang pangit, oh. No? Merong hiwa dito sa braso ko. Nahiya kasi ako mag-leg topless kasi hindi naman ganun kaganda yung katawan ko, no? So, naka-t-shirt lang ako. Pero ang pangit pala niya tignan, no? Kasi, hindi ay, Starbucks na, hindi ko na nasabi sa inyo, guys. So, ayan, may Starbucks yan. Katabi lang siya ng Crystal Sands. So, Starbucks, Jerry's Grill. Ayan, Muni Restaurant din pala to. Pizza. Ganyan. Another restaurant, guys. Pamana. Ay, ito yung sinasabi ko dati. Ay, hindi pala, sorry. Parang may nakita ko last year na parang kinoconstruct pa lang na hotel na mura. Parang saan ba yung banda? Ito guys, La Fiesta Resort. Baka mura lang din dito. Kasi nga, medyo yung itsura niya mukhang hindi naman siya super high-end. Para siyang apartment lang, no? Pero beachfront siya, oh. Kung gusto niyo ng super beachfront. Ito rin. Nagtatago ako sa araw kasi hindi pala ako nag-sunblock. Ito yung mangingitim na naman tayo is. Ito parang okay din to. O, beachfront din siya guys. Hotel kaya to. Muchos Latin. Parang no? Parang hotel siya. Pero walang pangalan. Wala, hindi ko makita yung pangalan. Pero maganda oh. Army Navy. Royal Indian Curry House. Yan. There's ang dami lang mga restaurants dito, no? So marami kayong pagpipilian na options if gusto nyo kumain. But the catch lang, if ever talaga kakain kayo sa mga beachfront restaurants, they tend to be more expensive talaga, no? Kasi binabayaran mo yung location nasa front ka ng beach. Another restaurant, Nalka. Nalka Seafood. Yan, if gusto niyo namang mag-book ng mga tours, activities, merong booking station lang dito. Or you may also want to book in advance na via Klook. And you can use my discount code pa din para mas maka-lessen pa kayo. Merong ito, kaya ito yung wheelie diving. Parang nung mga pinakaunang-unang Boracay ko. Kami dyan, nag-try. Yung mga cliff jumping. And just like that, ang lapit na natin sa Astoria pala. Ito na yung meet-up point ng mga activities ng mga last few days. Kung nakita niyo ako dito na nag-activity, dito ang meet-up point sa may Astoria. Tapos merong floating na tulay. Doon, no? Diyan kayo, sasakay kayo sa mga boats and lahat and everything. Sige lang po, tapos na po. El Puerto Boracay. Hotel ba to? Yata. El Puerto Boracay. So guys, another hotel, Astoria. Yan. Astoria, Boracay. Dito maraming mga tao lagi. Kasi yan, meet up point siya ng mga tours. Let's walk further. Seaside. Macau. Ay, nagsara na ba? Hala, nagsara na yung sarado na ba yan? Parang nagsara na yung Macau Imperial, guys. Oo nga, sarado na siya.
Ito another hotel guys, Beachfront Hotel Royal Park. Parang malapit na to sa Station 1, no? Or I think yung itong Astoria, Station 1 na yata siya guys. Parang ito na yung ito na yung boundary ng Station 2 and Station 1. So Station 2 dun usually marami mga establishments, bars, restaurants, almost the center of Boracay, no? And then itong Station 1 naman, mostly mga high-end restaurants, mga high-end hotels yung nandito. So let's check it out. Akala ko dati kasi merong kasing ito may property na wala pang nakatayo, no? Ayaw pa patayuan ng owner. Akala ko ito yung boundary ng Station 1 and 2, pero marami nagsasabi sa akin na yung Astoria, yan na daw yung boundary. Itong tulay na to, sabi nila yan na daw yung boundary. So baka yan na yung boundary ng Station 1 na dito. At ito, kung sino man po yung may-ari nitong lupain na to, ang yaman nyo po. No, ayaw pa nilang patayuan. Gusto nila ganyan lang. Siguro iniisip pa nila kung ano yung itatayo nila dyan, or marami pa silang properties, so hindi nila maisip. Hindi nila maisingit sa schedule nila kung ano yung itatayo nila dito. Kung busy po kayo sir, like akin na lang po yung mga 100 square meter. Magkano kaya yung 100 square meter dito sa beachfront sa Boracay, no? Ang mahal siguro. Pero ang ganda kasi malilim. Tingnan nyo, ang lilim ng area na to. So pwede kayo mag chill. Ate, pinagpawisan agad ako. Ang init kasi. Oh. Diba? Pwede kayo maglatag lang dito ng mga banig-banig. Tapos kung ayaw nyo ng mainit, ayun, no, kasi maraming puno. So medyo natatabunan yung araw. Mas gusto ko yung ganito. Para sa mga taong ayaw umitim, no? Ayan. Pero yung mga foreigner, gusto nila nandun sila sa yung init na init yung araw. Pero sige, puro Pilipino. I knew it. I knew it. Lahat ng nakasilong Pilipino, pero lahat ng nagbibilad sa araw mga foreigner. Pero ang saya dito kasi malilim, no? Hindi ganoon kainit. Ayan. Ayan si ate, tignan mo. Si ate foreigner, di ba? Diyan siya. Pero pag Pilipino, dito tayo. Oo, dito tayo sa hindi masyadong nakakasunog. Tama, right attitude. Charing. Ayun na yung grotto. Yung sikat na grotto dito sa Station 1. Okay guys, nasa Station 1 na tayo. Ito naman yung mga establishments dito sa Station 1. Ay, may Joni's din pala dito. Meron mga Joni's fruit shake, may minibar, at merong sexy dun. Kuya, I'm actually single. Charot. Alam, may property for sale, guys. Ay, not for sale pala. Kala ko for sale, oh. This property is not for sale. Wag matigas ang ulo, not for sale. Siguro marami marami nagko-contact sa may-ari. Tapos nabubuisit na siya kasi busy siya. Nilagyan niya na this property is not for sale. Pinapataas ko lang yung value, di ba? Capital appreciation. Kasi actually sa real estate, there's actually two ways to gain profit. First is capital appreciation. Kumbaga bibili ka lang ng lupa, for example, tapos papataasin mo lang yung value over time. So nag-appreciate yung value. Kasi land is a very good investment, no? Kasi it does not depreciate. Nagdi-depreciate ang value ng mga kotse. Yun yung meron ako. Yung bahay, yung physical na bahay, nagdi-depreciate. But yung land itself, it appreciates value over time. So pwede mong gawin yun. Ibibenta mo and then mag-appreciate yung value. Pero mag-provide ka ng capital gains tax, no? When you sell your property. Another way naman to earn sa iyong property is pwede mo siyang ipa-rent. And then you will receive rental income, no? So parang ipa-rent mo siya sa mga tenants, you will receive rental income. Or hayaan mo lang siya, ipataas mo lang yung value, and then pag nag-appreciate na yung value, ibebenta mo na siya. So depende, siguro ang may-ari gusto niya lang pataasin muna yung value, and then pag super taas na, ibebenta niya na. Next, Diamond Water Edge Resort. More
Alam mo, hindi na ako nakakakain sa bandang ito, to be honest. Pero, wait lang, merong afam dito. Pero, sige, back to the vlog tayo. To be honest, no, hindi na ako ay, itong Diamond Water Edge Resort, hotel din pala siya. Hotel on this side, and then may mga establishments sa, hello! Hi! May mga establishments lang dyan sa ibaba naman. Let's go! Hello! Vlog. Marunong ka magtagalog? Ang galing. Hello. Ayan guys, merong foreigner doon na marunong siya magtagalog, nakakatuwa. Pero parang yung nanay niya Filipino, and then yung ate niya is Americano. Or Americano agad? Di ba pwedeng European? Basta parang Western, gano'n. Alam mo, parang mangingitim ako dito, pero sige na nga. Laban na. Sabi ko kasi 7 AM ako gigising kasi nga para hindi pa ganun kainit. Kaso ang hirap gumising ng maaga, So nagising ako. Alas 10 na yata ngayon, medyo mainit na. Okay guys, let's go. The Smooth Cafe. There's another cafe, Smooth Cafe at Ariel's house. Ang dami ng mga establishments dito sa Station 1. Hindi na ako napapadpad dito. But Station 1, I think less quieter than Station 2. Sa 2 talaga yung sobrang daming tao lagi, no? Pero parang dumadami na rin yung tao sa 1. Ayan, may mga ano lang dyan na pwede kayong tumambay sa mga beanbags, no? While looking at the, hi ate, looking at the beautiful beach of Boracay. Although may konting mga lumot talaga. Let's go. Sunnyside ka. Ay, ano ba yung kanina? Sunnyside Cafe din yun, di ba? Ayan. Pwede kayo mag-picture dito for the aesthetic. Guys, meron bang property dito sa Station 1 na parang sira? Gusto nyong bilhin? O, pa-mine na lang kung sinong gustong bumili nito, no? Ang ganda, oh, beachfront. Charan. Comment down below, guys, kung may idea kayo magkano yung price ranges ng mga beachfront hotels dito sa Boracay, guys. Kung magkano ba yung per square meter. Kasi pag nalaman natin, wala lang, para may idea as if daw bibili natin. So, para lang magka-idea tayo, ha? Comment down below sa mga may idea dyan. Ah, hello! Hi! Hello, name mother. Nice to meet you. Nice to meet you. Kasama tayo sa vlog. Hi, guys! Hi! Ay, sure. Tara, let's go. Hello. Ha? Seryoso? Thank you. Sige, picture tayo. Paano ba? Ayan guys, namita natin si ate. Nakakatawa naman si ate. Sabi niya, uy, pinapanood ko yung mga vlogs mo sa Boracay. Thank you ate. Cute ni ate. Kasama niya yung husband niya, si kuya. Cute din si kuya. Joke. Joke. Ay, walang mali siya po. Pero cute din si kuya, yung asawa niya ate. Ha? Pero wala namang mali siya. Sinabi ko lang yung observation. Sorry. Let's go. Ayan, so ito may property din dito. Pero mukhang gagawin. Ay, club. Oh my gosh, magiging club siya guys, yung mga party people, tugs. Di ba lagi lang nasa Station 2 yung mga clubs like yung Ombar, tsaka yung mga Epic. Guys, Galaxy Club is coming. Kailan kaya to? Ay, open na? Hindi yata yung Galaxy Club, parang ano yata, ads lang, parang tarpaulin lang ng Galaxy Club. Sige lang, oh, ano lang ako, hindi naman ako nag-picture. Bibigyan ko sana si ate girl ng ano, pero wala yata akong dalang pera. Wait mo, may bariya ba ako dito? Tatasay na lang tatay. Ay kaya. Alright. That's the grotto. Ang init, putik. Ayan guys, ito na. Alam mo, hindi talaga akong masyadong napapadpad sa area na to. Next time mag Station 1 naman tayo, no? Parang hindi talaga ako napapadpad sa area na to. Hindi ko masyadong kilala yung mga establishments, but mostly mga tindahan, oh. May mga restaurant, chichas. So if you're planning to stay sa Station 1, ito yung mga pwede nyong makainan. May mga ganyan naman silang mga mini cute restaurants. Hello, vlog. Hello. Ayan.
Kulay, alam may kulay mangyan din dito guys. Nakapag kulay mangyan ako, ito isa sa mga affordable option nyo for food, no? Pero sa Station 3, hello. So, may kulay mangyan din pala sa Station 1. Tapos yan, dito. Alam, parang hindi na ako napapadpad dito. Sige, actually parehas natin first time. First time ko rin makita ng mga establishment dito. Hindi ko alam kung this year lang sila nag-open yung kulay mangyan. But, yeah. Ito mga beachfront hotels ba, pero hindi ko alam. Ito. Ay, nakapag-stay na ako dito. Ito guys. Estacio 1. Pakita ko sa inyo. Estacio 1. Wait lang. Estacio 1. Naka-stay na ako dyan dati. Pero hindi kami yung naka-check-in ha. Dati kasi nag-Boracay kami. Lay Boracay 2016. Mga bagets pa kami nun. Tapos nag-Lay Boracay kami. Tapos iba naming friends, naka-stay sila dito sa Estacio 1. Tapos minsan nakikiligo kami sa pool nila kasi maganda yung pool nila dyan. And then nung time pa nga na yun, nakita namin si Jessie Mendiola dyan sa pool. No? Wala lang, bigla ko lang naalala. Ang tagal ko nang hindi nagli-Lay Boracay. Yung last ko yatang Lay Boracay is 26. Yun pa yung last no 2016. Pero ang saya mag-Lay Boracay kasi ang daming aura. Kaso tinatamad na kasi ako mag-ano ngayon eh. Tinatamad na ako mag-Lay Boracay kasi wala lang, nahihiya na ako. Dati kasi I was very young, very wild, and very free. Ngayon, very wild pa rin. But not young anymore. But I feel young. Actually, mga ano na ako, hindi naman ako super young, pero I feel young. Young at heart. Oo. Dapat lagi pa rin tayong masaya. At, wait lang, may after. Cutie. Alam mo, marami pa pala dito mga properties na parang residential, no? Ayan, no? Or may nakabili na dyan. Bilhin nyo na guys, baka maunahan pa kayo, no? Marami pa palang area dito na ano. Kaya ang Station 1 more quiet siya kasi marami pang mga undeveloped properties, no? So kung gusto mo ayaw mo ng medyo crowded na area, tsaka para mas maluwag yung beach area nila, may beachfront nila mas maluwag. Wala akong shades guys, pasensyahan nyo na kung yung mata ko medyo nakaganon ako kasi ang silaw ng araw. May binili akong shades last time, di ba, yung 150 pesos. Alam mo, isang gamitan ko lang nasira na siya. Ang galing. Hindi ko alam, biglang naputol yung yung ganon. So hindi ko na maikabit. Ayan, kung gusto nyo ng ano yung mga pangalan ng Sea Wind. Okay, ito pala yung Sea Wind guys, dito sa Station 1. Ayun, diba? Chill vibe lang siya. Sea Wind. Papakita natin yung mga presyo dito kung may mahanap tayo. Yun guys, another beachfront hotel. White House. Ay, White Coast pala. Ano ba? White House ba White Coast? White House or White Coast? Parang mga foreigner yung tao. Ay, dito kami kumain ni Jay last time. Two Seasons, ha? Yan, Two Seasons guys. Diyan kami kumain ng pizza tsaka noong sisig, oyster sisig. Two Seasons. Ay, hindi pala, sure. Ito pala yung Two Seasons. Isa lang ba yan? Two Seasons ka ba? Yata. Ito hindi po to Two Seasons. Sur. Thank you ate. Hindi pala. Sur daw, sabi ni ate. Ito yung Sur. Tapos ito yung Two Seasons. Dito kami kumain pala ni Jay, yung katabi. Parang magka-itsura. Mali pala. Ito yung Two Seasons. Ito yung Sur daw, sabi natin. Sur Boracay. Hindi ko alam yung spelling. Baka S-U-R. Oh, ito. Another Henan, guys. Henan Prime. So, kanina di ba may Henan Regency tayong nadaanan sa Station 2. Ito naman Station 1, Henan Prime. Ang daming tao, in fairness. Ito naman is Lukay. Lukay? Yan guys, Lukay naman to. Hindi ako na masyadong familiar sa mga ano dito Ay, may family gathering. Tignan mo. Gusto ko yung naka-white sila lahat. Love it. Ito naman, Residencia Seoul. Seoul, Korea. Charing. Ayan. S-O-L-E na Seoul.
Saya ng family nila, oh. Happy big family group hug. Ay? Sabi nung nagpi-picture, tawa, tapos sabi nila, ha 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 ha. Ang ganda na, para having happy sa picture. Ito naman ay, anong pangalan mo? Ambassador in Paradise. Ito guys, Ambassador in Paradise. Hindi ko na talaga alam as in yung mga ano dito. Mga ay yun oh. Yung ko lang nakita yun. Ganyan pala siya. Pero parang mas gusto ko to. Sorry. Ayan oh, ganyan siya. Cute. Wala ito din. Tapos next is shucks. Nasaan na tayo be? Ito naman Casbah, bar. Kala ko hotel, Casbar. Ayan. Ang lawak ng ano nila dito. Tingnan mo yung beachfront nila, no? Ang ganda. Sa Station 1, mas maganda ng konti yung ano talaga, yung sand ng Station 1, no? Although pino na yung sand sa Station 2, pero mas maganda yung sand ng dito talaga. Ito ang laki din ng resort na to. Ano kaya to? Ano to? Dapat mayroong silang malaking pangalan dito para alam na agad, no? Nananawagan po ako sa ano, marketing ng resort na to. Sabihin na lang natin siyang The Secret Resort. Tsari. Ayun nila ipakita yung pangalan, no? Ang laki ng resort, wala siyang malaking pangalan sa labas. Sige, sabihin ko na lang The Secret Resort. No? Ba't walang pangalan? Ang ganda pa naman, oh. Ayan, we're almost at the end of the Station 1, no? Ayun na doon yung pinaka-end, oh. Ano, ito pa isa pang magandang resort, oh. Wala na namang pangalan. Kuya, anong pangalan ng hotel na to? Lind po, sir. Lind? Ayun, ayun. Yung katabi. Pwede sa Discovery. Discovery? Ah, okay. Thank you, kuya. So, ito pala, guys, is Lind, Boracay. Tapos, yung kaninang walang pangalan, Discovery daw. Anong Discovery? Discovery Shore? Baka ganon. Tapos, ito is Lind, Boracay. Maganda rin to, guys. No? Pero ito yung mga on the higher end. Pero if meron naman kayong budget and you want to really spend a little, ayan, pwede kayo dito. Parang gusto ko mag-check-in dito because of some reasons. Charing, some reasons. Ang ganda ng katawan ni kuya. But yan, ayan. You can stay there just pag beachfront pa. Ang ganda, living the life, no? Ito pala yung Lind, Boracay. Manifesting that next time we can stay here. And then, meron pa ditong, pero parang private na to, no? Tingnan mo, may mga small, Mayumi Beach House ito. Ayan o, medyo on the private, medyo private yung datingan niya, no? Tapos ito pang isa, na medyo private din ang datingan niya. Ayan, dito talaga tahimik na, no? Kung gusto mo ng, ano, very quiet and peaceful. Ito, Harlan Beach, Boracay. Harlan. Ah, ito parang mga villa-villa, no? Ala! Ayun guys, nakikita niyo yon? Ito, yung nasa taas. Yan yung Yanara, Boracay. Kung maaalala nyo sa last kong Boracay vlog, nakapag-stay tayo dyan sa Yanara. My gosh, it was one of, it was a dream come true na makapag-stay sa luxury beach house. Sobrang ganda dyan guys sa Yanara. As in, nung nag-Boracay ako last time, minessage lang ako ng marketing nila. Si Miss Claire, shout out. No, tapos sabi niya na, Marvin, do you want to parang stay here for a night? Tapos sabi ko, you can just i-film lang yung amenities ng resort, and then gumawa lang ako ng content. Nagstay ako dyan ng one night guys. Sobrang ganda. Tapos, ayan, meron pa siyang infinity pool sa taas. Makikita mo siya dito. Tapos nagtanong ako kay Miss Claire kung magkano yung rate nila. Parang ang regular rate talaga nila is 120,000 per night. Pero good for 16 ba yun? Sabi niya, no? 15, parang ganun. O, good for group naman siya. Pero usually naman nagsisale sila ng 50%. So, mga 60,000 pesos per night. Kaya nung pinastay talaga nila ako dun, parang, oh my gosh, seryoso po ba kayo? Parang seryoso po ba kayo? Tapos, I had the whole resort or the beach resort to myself. Mag-isa lang ako. Tapos nandun pa ako sa master bedroom. Ay nako. A dream, no? What a dream. Maraming salamat guys lang talaga sa panonood nyo ng mga videos ko sa YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, no?
Kasi because of you, syempre may mga brands din na nag-reach out. Parang, hey Marvin, can you film this? Tapos alam mo, na-experience ko yung mga ganong klaseng bagay because of you din naman. Because of your support. So, maraming salamat din sa mga brands na nag-reach out sa akin. Kasi hindi ko talaga in-expect na may experience in my entire life. Kaya nga nung nag-ano ako dyan, nagsisenti-senti pa ako. Nung parang, oh, I'm so grateful. Imagine makapag-stay ka sa isang 120,000 per night. hindi unbelievable, no? Unreal. Surreal. Okay. Nandito na tayo sa, I'm not sure kung meron pa dito kasi ito na yung dulo ng station 1 pero nakarin na lang natin para maka 20,000 steps. Yun pala yung goal. Maka 20,000 steps tayo kahit hulas na tayo sa pawis. That's okay. So guys, ito na yung dulo ng station 1. Parang wala na naman masyadong resort dito. Pero nakita ko lang, meron mga sari-sari store. So, for example, nasa may station 1 kayo at gusto nilang bumili ng mga water, soft drinks. May buko pa ako nakikita dun. Maybe you can chill here. Ayan. Ay, ang saya, no? Inom-inom ka lang ng buko. Chill life lang, no? Tapos, ayun na yung dulo ng station 1. Ayan, may bato dyan. Pwede nyong lakarin. Ayun doon. Picture kayo dun sa may bato. But for now, guys, hindi ko na muna pupuntahan, no? Kasi ang focus natin is makita ang mga taong makita ang mga beachfront hotels. Let's go. Pero guys, yung Yanara, Boracay, yung sinasabi ko sa inyo na luxury beach resort. Usually kasi wala siya sa mga clock ganun. Nasa ano siya usually sa Airbnb, no. So if magbubook ka para naka-Airbnb sila. Tingnan mo guys, gumagawa na sila ng mga castle, no. Grabe. Talent. Ang galing, no. Nilalagyan nila ng tubig na para medyo tumigas yung buhangin. Tapos, ayun. Pero ang galing nila, in fairness naman. Hello. Hello. Ano name niyo, te? Ha? Anong name mo? I'm Ans. Nice to meet you po. Hello. Ay, ang ganda ng cam niya, oh. Mana sa inyo? Ano pangalan ng vlog mo? Marvin, sama ko. Marvin. Sama ko. Sama ko. Ay, hanapin kita. Sige. Mahanap mo itsura niyo dito, te. Yan guys. Guys, tignan nyo yung mga foreigner, no? Hilig talaga nila magbilad sa araw. Ay, ito pa. Mine. Charit. Mine nakatalikod. Pag humarap ka, hindi ako sa iyo. Hindi siya humarap, so hindi ako sa iyo. Charit. Kuya, para saan yung paggagano? Pantay ko lang, sir. Para papantay lang. Okay, sige. Thank you. Na-curious lang ako bakit ginagano ni Kuya. Sabi ko, Kuya, para saan yan? Para pagpantay lang pala ng lupa. Akala ko parang may pampaano, maging fertilize. Sorry. Sige. Nagkatitigan kami ni Kuya, single ako. Pero parang masyado pang bata. Pero nagkatitigan kami ni Kuya. Tapos nung ang cute ni Kuya. Pero bata pa. Again, bata pa. Which I like. Ito pala yung sinasabi ko guys na Sun Villa Beachfront. Ayun, no. Sobrang mura lang doon nila. Room start 1,800. So you can just search Sun Villa Beachfront Hotel. No? Nandito lang siya. Malapit siya sa Starbucks. Nung pabalik na ako from station 1 guys, naglalakad ulit ako papunta doon para mapupunta naman tayo sa station 3. So ito yung Starbucks. Maganda yung location. Beachfront lang, oh. So you might consider also that one. Hi. Akala ko nasa abroad ka. Kakadating ko lang. Ha? Sa Slovenia eh. Saan yung last? Oo. Sa Belgium. Ang ano pa lang ako eh. Slovenia pa lang. Ano ba ako kagabi? Slovakia? Slovakia. Ayun na, huling na. Bye, nice to meet you. Guys, lakad naman tayo sa nakakatawa, nanonood sila ng Europe vlog. And updated sila guys. Currently nasa Slovakia pa lang tayo. Wala na tayong tigil sa kakagala. Kasi kailangan ko laging gumala para kailangan may upload, di ba? Hindi pa natatapos yung isang trip. Meron na ako dapat isang gala para continuous ang ating upload. But yeah, na-imagine nyo ba yung ginawa natin? From the middle of station 2, nilakad ko siya papuntang station 1. Tapos bumalik ulit ako nga dito sa station 2. Lalakarin naman natin papuntang station 3. Gets yo? Kung hindi nyo gets, uulitin ko. No?
So, ganun. Okay, so we're back to our hotel, no? Boracay Uptown. Ayan siya. So, nilakad natin kanina doon sa... Ito is middle, parang nasa gitna siya ng Station 2, no? So, nilakad natin papuntang Station 1. So, bumalik ako dito. Middle of Station 2. Lalakarin naman natin from middle of Station 2 to Station 3. Let's go. Walang tigil na lakad to. Cute ni ate. Cute si ate, no? Yung tumitingin. Hi, ate. Pero may jowa na si ate. Nakukitan lang naman ako sa'yo, pero walang mali siya kasi nakukitan ako sa'yo, pero sa jowa mo rin possible makitan din ako kasi actually pwede ako kahit saan. Sorry, hindi joke. Hindi joke lang. Then, lakad na tayo. So, next hotel, another beachfront hotel, guys. Lee Shui Beach Resort, no? So, Station 2 pa rin to. Maglalakad tayo papuntang Station 3. I think dito marami ding mga more affordable options, no? Sa Station 1 kasi is more luxurious type of hotels. Dito I think mas maraming affordable. Halo mango if you want. Hindi pa ako nag-halo mango for this trip. But sikat din yan na ice cream place here. Pwede dito lang ako sa lilim maglakad kasi para masyado na ako nagpapaaraw. Dito is massage. Real coffee. Ay, ayun, parang sarap lang magkape-kape dun sa may ano. Ayan, basahin nyo lang guys. Yan. Lesolel di Boracay. Yan. Dati marami ako nakita mga cutie dito eh. Yan. Pwede nyo ma-consider another beachfront hotel. Ito yung kanyang beachfront area. Yan. More pasalubong stores. Guys, mandarins pa. Maraming mandarins pa dito ha. Pero ito yung mas luma yata to na mandarins pa. Yan. Ganyan yung kanyang itsura. May swimming pool sila doon. May restaurant. And yan. So, another Henan na naman guys. Henan Garden. Pero I think hindi siya super beachfront. Parang papasok pa kayo ng slide. Yan. Hi, hello. Hi! Ay, pawis ako. Sabi ko sa kanya, parang picture mo kami. Bakit ako sasama ko? Ganyan palagi. Wait lang, pawis ako. Iingit ko, okay lang. Saan ka naka-stay? Diyan lang sa may uptown. Nice to meet you. Ano name mo? Nanonood kami ng ano mo, Europe. Serious? Totoo? Yes. Bye-bye! Thank you. Hey guys, dito naman yung Henan KFC. Pero Henan Garden Resort. Nakakatawa, nanonood din sila ng Europe series. Makakahiya guys, pawis ako. Tapos nag-skin to skin pa kami ni ate. Nalipat yung pawis ko sa'yo, te. Ito na, Boracay Peninsula. Hi, kaya. Ito, may mga Korean din. Hindi pa picture. So, tara, picture tayo. Wala ko na picture. O, sama ka na lang sa video. Eh muna tayo. Pang 4th day ko na ngayon. Pauwi na ako actually mamaya. Sige. Ayan, Boracay Peninsula. Ayan, Boracay Peninsula. Ayan. Parang famous siya sa Korean kasi meron sila Korean. May pool ka rin dyan, di ba? Sinabi ko dati, pwede ka mang-inggit ng mga, ano, kasi nasa beachfront ka, tapos naka-pool ka. So, meron ka ditong, charin! Shakey's. Hindi yan hotel ha. Charin. Shakey's. Okay, go. Bar. Ayan, dito kami nag-bar nung isang araw, guys. Bar. Alam, may kwento ako. Super ano lang na kwento. Nag-inuman kami dyan sa Bar. Kaya ko naman ng inuman. Tapos afternoon kasi nag-iya pa sila na mag-inuman sa dun sa room. Tapos grabe talaga nung the next day. Ang sakit ng ulo ko. Tapos suka ko ng suka kasi ang dami ko yatang akala ko yata bagets pa ako. Hindi na ako masyadong sumasanay uminom. Wala na ako dun sa inom era ko. So parang wala tuloy ako nagawa nung isang araw kasi ang sakit ng ulo ko. So lesson learned. Know your limits. Matanda ka na, wag ka na magpaka-feeling baget. Sorry. Hindi ko pa malan. Another Henan, no? Pang ilang Henan na natin to? Pang 4th na, no? Another Henan, guys. Henan Regency. Nakapag-check-in din kami dito nila Nika. And lagi kong sinasabi, favorite ko yung kanilang, out of all the Henan branches, pinaka gusto ko yung kanilang buffet.
Ayan, merong buffet area dyan. Sarap ng buffet nila dyan, guys. Lawak ng kanyang nasasakop na area. At ayan, ang dami din nilang pa, ganyan. So, kung gusto mong pahinga, meron na silang mga tambayan dito, di ba? Nagpapakilala si Henan. Ang lawak ng sakop niya, ha? No, nagpapakilala siya. Parang ang dami namin ganyan. Ang lawak din kasi talaga ng ano nila. Ang lawak ng beachfront na sakop nila. Parang feeling ko, Henan Regency may pinakamalawak na beachfront area, no? Sakop na sakop niya yung parang ilang hotel na dapat yan, pero Henan Regency pa rin. Ang lawak niya. Ito, dito yung kanilang masarap na buffet, guys. Sea Breeze. Sea Breeze Cafe. Diyan nagbo-buffet ang naka-check-in kayo sa Henan Regency, and then nag-avail kayo ng breakfast. Dito yung kanilang breakfast area. Again, you can book your hotels sa Klook, and you can use my discount code Marvin sa Mako Klook to get 5% pawis. Dahil yung pawis, to get 5% discount. Wait lang. Parang willing na ulit ako masaktan at mag-commit sa mga tao. Gwapo nun, di? Yan, guys, katabi ng Henan is pwedeng bumalik tayo sa ang gwapo nun. Okay, back to the vlog. Wait, work. Okay, Mandarin Bay. Ito, if naalala nyo last time pinapasok nila ako doon, sila may pinaka mahabang swimming pool ata dito sa Boracay, no? Ang lawak ng pool area nila. Ito, bago to, di ba kanina may daanan tayo na Mandarin, but this is their newest branch, Mandarin Bay Resort and Spa. Yan, meron din silang seafood lunch buffet if you want, oh. So 828 ang adult, tas 428 yung 7 to 11 years old, free yung 6 years old and below. Ayun, parang sarap mag seafood. Ito naman, Chachas. Parang madalas ko rin ito nakikita na sikat na restaurant kung naghahanap kayo. Ayan, Chachas Beach Cafe. So, aesthetic kung gusto nyo ng picture. Nakakain na rin ako dito last time. And ito yung Coast Boracay. Ayan, another beachfront hotel resort. Hello. Ayan, Coast Boracay, guys. Coast, medyo payaman din yan. Pasosyalin din yata dyan. Dito kami nag-dinner nung isang araw nila, Fokirat at ni Jay, sa Lil Time Rest. Tama, dito ba yun? Oo, dyan. Meron dyang parang food court. Snow King, milk tea, ramen, kung for ramen. Meron mga money changer. Ayan, oh, money changer dito. May dollar kayong dala. Nigi-nigi. Another restaurant, Nigi-nigi Nuos. Ayan, oh, mga paluto kung gusto niyo magpaluto. Ice flakes, dessert shops. Another pasalubungan. At ito na nga ang para sa akin dyan. Lahat na lang gusto mo, B. Hibiscus. Ayan, may henna na naman dito, guys. Pang ilang henna na natin? Pang 5 na, no? Pang 6. Another Henan. Hala, 3 na ba to? 2 pa rin to. Okay, nasa station 2 pa rin tayo, guys. Henan Palm. Ito naman yung Henan Palm. Diba? Yan yung itsura niya. Meron din silang mga paganito si Mayor, if you like. Hi. Ayan. So, nakailang Henan na tayo. Crystal Sands, Prime, Henan Garden, Henan Palm. Ay, 4 pa lang ba? Limutan ko na. Basta marami kasing Henan dito. But yeah. Station 2. Pag nakita nyo na yung Henan Palm sa Station 2, medyo malapit na to sa Station 3. Type yung milk tea. Yan, lagi rin akong kumakain dyan. Or bumibili ng milk tea. Ayun, ang ganda na. Ang ganda ng castle na nagawa nila doon, oh. Boracay. Sorry. Okay lang kaya. Thank you. Ay, may yaw-yaw na. Ayan, guys, kung gusto nyo ng yaw-yaw, ng yogurt. Ala, parang gusto ko tuloy bumili. Mamaya na lang pagpa-uwi ko. Pandi Boracay. Ito na. Katabi lang ng yaw-yaw. The crowd's favorite. La Carmela de Boracay. Favorite to ng mga Filipino, no? Ayan.
Meron silang pool dito sa bandang ito, guys. Yung kanilang hotel. I think meron pa yan dyan sa likod. La Carmela. Last Boracay ko, sabi ko, itatry ko mag-check-in dito sa La Carmela. Kasi never ko pa na-try mag-check-in dyan, no? It's also one of the budget beachfront hotels, no? I think hindi siya super mahal for a beachfront. But hindi ko pa na-try mag-stay dyan. And katabi lang din ng La Carmela, meron na sila ditong parang convenience store, gano'n. Hello, kuya. Hi. Tapos, Boracay Galleria. Ay, ito, di ba? Lagi akong kumakain dito eh. Ngayon lang ako hindi kumain dito sa Boracay. Paris. Ano nga bang to? Paris Hilton. Ayan. Medyo affordable option for mga silog-silog, pork silog, top silog, no? Ayan. Tapos beachfront siya. Another beachfront hotel. Hindi to hotel, restaurant to, babe. Ito hotel, Calypso. Calypso Beach and Dive Resort. Siguro if mahilig kayo sa mga diving, baka may mga ino-offer silang mga diving kineme. Oh, yan, meron yung homemade milkshakes. Another dessert shop here. Next, Sea View Boracay. Ayan, bago ba to? Sea View Boracay, guys. Ay, Station 3 na to kasi Andox, no? Saan ba yung ano? I think yung La Carmela de Boracay. Siya yata yung boundary, no? La Carmela de Boracay. Siya yung boundary ng 2 and 3. Tapos ito, Station 3 na pala to. Yung Resto Bar and ang paborito ng mga mauubos na ang budget. Andox. Thank you lang kaya. Pwede nyo mapanood yung aking Boracay 2024. Kasi doon talaga nag-try ako ng super budget lang. Nag-Andox lang ako, Jasper, Stop Silogan, Kulay Mangyan. Lahat ng mga murang kainan. Yun yung mga trinay ko last year. But this time, hindi ako masyadong on a budget yung mga kinakain ko. Kasi kasama ko yung mga friends ko. And gusto nila syempre kapag mga kasama yung friends, gusto nila syempre makapag-try ng mga okay na restaurant. I mean not okay. Gusto nila medyo aesthetic or medyo magandang restaurant. Let's continue walking. Station 3. Another beachfront hotel, guys. Paradise Garden Resort and Hotel. Sa may Station 3 naman to, no? Ay, ito yung isa sa mga mura din, guys. Pwede nyo dyan makonsider. Parang nung nakikita ko to, mumura to. Paradise Garden. Yan. Although nasa medyo Station 3 siya, pero okay pa rin naman, guys. So marami pa rin tao. Yan. Ayan. Budget din yan. Budget beachfront hotel. Casa Pilar Beach Resort, Boracay Island. And ito, one of my favorite also, Cafe Maruha. Ayan, if gusto niyo ng medyo aesthetic na cafe, guys, Cafe Maruha. Although on the pricier side siya, pero gusto ko talaga yung itsura ng kanyang cafe dyan. Ito naman, Casitas de Boracay. Parang another diving resort, no? Ayun. Ay, meron pa sila doon, no, sa loob. Casitas de Boracay, guys. Ito naman, Astoria Current. May Astoria de Boracay yung iba yun, ha. Doon sa may malapit sa Station 1 kanina, yung meet-up point ng mga activities. Ito naman, Astoria Current. Yan, nasa Station 3 naman. Alam ko may pool yan sila dyan sa taas. Ito yung kanyang beachfront area. Another one, guys, Golden Phoenix Hotel. Golden Phoenix Hotel. Another beachfront hotel sa Station 3, Sands Boracay. Look, yung Sands Boracay. Meron pa sila parang restaurant on this side, may spa and bar. Guys, super affordable din itong beachfront hotel, La Isla Bonita. Yan, La Isla Bonita on this side. Yan, pasok lang kayo dyan. Nakapag-stay na kami dito ng family ko before. Very budget beachfront hotel. Super mura lang niya, guys. But ang catch lang is parang super basic. Parang wala kang TV yata. Room lang talaga siya. As in, tutulugan mo lang siya. But super budget and beachfront, you might consider. Ito naman, Crown Regency, guys. Crown Regency Beach Resort. So, ganyan yung itsura niya. Parang may pool sila sa taas.
Let's go. Let's go, Station 3. Ito guys, parang bago to. Parang ngayon ko lang siya nakita. I think this is the newest hotel in Station 3. It's called Ondus. O-N-D-U-S. So, yan. Maganda rin siya, no? Ayan, no? Medyo social din siya. Parang ngayon ko lang siya nakita. Parang hindi ko siya nakita last year nung napunta ako dito. I don't know. Comment down below guys kung matagal na to. Pero parang ngayon ko lang siya nakita. Okay, we're almost at the end. Grabe yung nilakad ko today, ha. Actually, kaya ko naman yung lakad. Yung medyo ayoko lang yung init. Di nakaka-fresh yung init. Ano nga ba to? 8. Ayan. 8 by the beach. Ito naman. 8 na, like number 8. 8 by the beach. Meron silang pool din dito. Beachfront hotel. Laban. Yung mga bars, sports bar. Okay. May Thai restaurant dito sa may beachfront. Sulu Plaza. Ay, lodge. Baka mura to guys. You might consider Sulu Plaza Lodge. Kasi parang lodging house siya. Pero beachfront. Tapos merong Thai restaurant dito nakatabi. Let's go. Morning. Water column. Siguro ang catch lang for example is if nasa Station 3 kayo tas marami kayong mga activities, water activities, meron din ba dito? Or lahat na nandun na, no? Usually kasi ang meet up point nandun sa may Astoria. Although you can ride tricycle naman. Or if you're feeling a little bit energized, then you can walk, no? Kagaya ng ginawa ko, you can just walk around, sa may beach. But you can take the tricycle. Dahil lang, medyo malayo lang siya. For example, if marami kayong water activities. But it's okay naman kasi ako, okay lang naman sa akin maglakad-lakad. But if meron kayong mga kasama mga senior citizen or kids, di ba, ayaw nila naglalakad ng sobrang malayo, then you might have to consider that. Another beachfront hotel, dive center, Dive Gurus. Ano bang pangalan nito? Yeah, may pizza house lang dito. Giuseppe. We're almost at the end of Station 3. Let's go. Let's finish strong. Laban. Nasimulan na natin yung paglalakad. Let's finish strong, and then after this we deserve some ice cream or we deserve some milk tea, anything na dessert at malamig. Deserve natin yan dahil naglakad tayo sa napakainit na araw. Huwag nyo nalang pansinin yung pawis ko guys, kunyari na lang fresh ako, ha? Ayan guys, K-Kitchen, I think Korean kitchen. Ocean Club, nakapag-stay na rin ako dito. Ayan, Station 3. Ganyan yung itsura niya guys. Medyo cutie din tong Ocean Club. Meron silang pool dito. Ito yung mga rooms nila, oh. Beachfront din siya sa may Station 3 area. Surf Beach. Yan. Surf Beach Resort. Meron pa pala dito guys, Marzon Boracay, no? Ang lakas maka Marvin plus Anzon. Charing. Tapos amin pala to, no? Kami pala ni Anzon. Anzon, naging letters Z. Ayun, Marzon. Diba? Ang ganda ng ang ganda ng pangalan, no? Parang pag may-ari talaga namin ni Anson. Marzon. Parang ngayon ko lang napansin yan, or hindi na ako nakapunta sa area na to before. Yan naman mga establishments na pala dito. Akala ko yung Ocean Boracay na yung last. Tita Maggie. Diving. Ito meron pa, Sandals in Boracay. Ay, cutesy din, oh. No. Yan, you may want to consider this. Sandals. Nababasa ba? Pero medyo malabo. Ay, medyo hindi kita. Sandals in Boracay. Yan, oh, cutesy. Okay, dito na tayo sa parang mga residential area na yata to. I must admit, medyo napapagod na yung medyo napapagod na ako sa kakalakad. Or maybe kailangan ko lang ng water. I need to hydrate myself after this. Pero sige, tapusin na natin ito. Malapit na naman. And then after, we can drink some cold drinks. Okay, Station 3, marami pa rin tao, no? Dito sa Station 3, pero kita parang mostly mga foreigner yung area na to. Ay, ang gwapo nito. Villa Caimilia. Ayan, Villa Caimilia. Pero ang cute nitong naka-blue.
Puro mga foreigner dito, no? Kung ang target market niyo mga foreigner, dito kayo sa Villa Caemilia. No? Puro mga foreigner dyan, guys. Yo! Hi! Yo! What's one of this? Signature Boracay South Beach. Signature Boracay South Beach. Itong pangalan naman ito. Hala, akala ko wala na dito sa Station 3. All this time, ang daming beses ko nung nag-Boracay, guys. All this time, akala ko yung Station 3 hanggang doon lang sa may beach club. Yung pinagstihan ko dati. Ang dami pa pala dito. O, diba? Hindi ibig sabihin na maraming beses ka na nag-Boracay is na-explore mo na lahat. Ang dami, or mga bago na to. Hindi lang siguro talaga ako napupunta. Ang dami palang AFAM sa Station 3, guys. No? Puro mga foreigner dito sa Station 3. So kung hanap mo maghanap ng jowa, tsari, dito ka mag-stay sa Station 3. Ito, guys. Wala? Yan, 357, no? 357 Boracay. Beachfront din siya, oh. Diba marami pa palang option dito? Nagisa Coffee Shop. Ayan, oh. Hindi ko na alam yung coffee shop na to. Nasa end na ba tayo? Ito parang mga bahay-bahay din, mga inn. I think that's the end. Alam mo, St. John the Baptist Catholic Chapel. Oh my gosh, may ganito pa pala sa Station 3. Or, extend na nila to. B-Pod Hotel. Diba? AFAM Nation. Wala, ang dami pa. Akala ko pa tapos na tayo kanina. Sheridan Villas. Ayan. Sheridan Villas. Hala. Ang lawak pala ng Boracay. All this time, ang utak ko nandun lang sa Station 2 and 1. Meron pa pala dito. Sa pinakadulo. Ang haba pa pala nito, B. Hey guys, check ko yung Station 3. Ang haba pa pala nun. Hanggang dun pa, oh. Marami pa pala dito. But it's currently 11:16 at kailangan na kasi namin mag-check out ng alas 12. Lalakarin ko pa pabalik dun, no? Baka malate ako. So I think hindi ko na lalakarin hanggang dulo. Pero ang haba pa pala ng Station 3. Ngayon ko lang nalaman. Ang haba pa niya, oh. Oh. Hanggang pinaka dun pa pala yan sa dulo, oh. Ang dami pa mga beachfront hotels dito available. So, imagine yung nilakad natin yan 2 hanggang 1 doon sa pinakadulo and then going back. Ano guys, ngayon ko na-realize ang chill din pala sa Station 3, no? Tignan mo, yung mga AFAM dito sila sa Station 3 kasi mas chill nga siya, no? Ngayon ko lang mas na-explore yung Station 3. So totoo lang, kasi usually kasi ng mga restaurants, no? Ayun lang, kung gusto niyo talaga like very near kayo sa mga restaurants, establishments, D-Mall, Station 2 talaga, no? Nandun talaga yung pinaka-center sa Station 2, mas maraming ganap. Station 1 more on the luxury type. Gusto niyo ng mga high-end resorts, magagandang mga pools, no? Maganda yung beach. Station 3 naman, ang lawak pa pala niyan. At kung gusto niyo on the chill side, for example, maraming beses na kayo nag-Boracay at tapos niyo na yung mga water activities, tapos niyo na yung mga kung ano-ano pang mga restaurants, gusto niyo lang ng parang chill, you might consider Station 3, no? Okay din pala siya na like dito sa area na to, especially yung medyo malayo, no? On the chill lang talaga yung mga tao, parang nakatupo lang sila by the beach. And then you also want to consider Bulabog naman is on the other side. Nung last kong Boracay 2024, nagstay rin ako doon, no? Sa ano na nga ba yun? Mad Monkeys ba yun? Basta yung hostel, nalimutan ko din. Sa may Bulabog, no? Doon naman din, chill din siya. Hindi siya usually puntahan ng mga turista, no? So kung gusto mo ng quiet, gusto mo mag soul searching, and gusto mo lang mag-relax nang hindi masyado maingay, you might consider Bulabog Beach. Dito yung beach, Station 1, 2, 3. Bulabog is doon sa kabilang side. Tatawid ka sa main road. And then meron din Station 0. Station 0 doon naman siya sa likod ng Station 1. Ayun, mas private, mas super high-end. Yung mga Shangri-La, yung mga ganun, yung mga super mamahal na mga resort, usually nandun sila sa Station 0. Pili na lang kayo, ha?
Kasi hinihingal na ako eh. Hinihingal na ako kalakad. Parang gusto ko na ng milk tea. Pero ako, personal recommendation ko, if it's your first time in Boracay, I think if it's your first time, I recommend you stay in Station 2. Kasi it's very accessible talaga. Nandun yung D-Mall, beach, nandun lahat ng establishment, mas madali rin makapunta sa mga water activities. But if you have the budget and you want a more quiet one, you want a more luxurious type of travel, you stay on Station 1 or Station 0 kung as in super nakakaluwag-luwag naman kayo sa buhay. Pasama sama nyo naman ako. Doon kayo sa Station 0, no? Kasi very private. Or Station 1. And then if gusto nyo ng maybe this Station 3 is more affordable but laid back, chill ka lang, Station 3 or Bulabog Beach, no? But ako, personal recommendation ko talaga, if first time, Station 2 pa rin, no? Para mas malapit. But your choice, your music. So guys, bumili ako ng mango shake dahil sobrang init. Very good. Say hi. Ano pangalan itong dyan lang sa may gilid? Say hi yata. Say hi. 140 pesos. Ang Jonas, no, is 210. So this is far more cheap. It's also pretty good actually. Or siguro uhaw na lang ako, but I like it. I think I have to end the vlog na. Ang pawis ko na, guys. Kailangan ko pang maligo at mag-prepare. It's 11:30 na yata. We need to check out at 12. So maliligo lang ako. Ayusin ko lang yung mga gamit ko. Actually yung mga kasama ko, si Jay, natutulog pa. Although nakasama ko si Jay kanina, nag-breakfast kami, no? Nag-breakfast kami, tapos after namin nag-breakfast, sabi niya matutulog ulit siya. Kasi nag-bar ulit sila kagabi. Actually sumama ako sa kanila mag-bar, tapos tumakas na ako kasi parang baka malasing na naman ako. Para mga 30 minutes lang ako, tapos umuwi na ako. That's it guys, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Boracay, no? I hope na makatulong sa mga nagpaplano na bumisita dito sa Boracay para magkaroon kayo ng mga options kung saang accommodation ang gusto nyo. And of course, maraming salamat to iExplore Travel and Tours, no, for arranging our trip dito sa Boracay. No? It was so hassle-free, very fast. So if you're also considering na mag-avail ng mga tour packages sa Boracay, you can book your tour package via iExplore Travel and Tour. You can check them out on Facebook. You can also use my discount code IETTMSAM05 to get 5% discount on your bookings with them, no? So malaking bagay na yun guys, 5% off. They also have like international tour packages. So you may want to consider. Hinihingal na ako. Itigil na natin to guys. Cheers. And I'll see you again on our next destination. Bye-bye, Boracay! Pero may jowa na si ate. Nakukitan lang naman ako sa'yo, pero walang mali siya kasi nakukitan ako sa'yo, pero sa jowa mo rin possible makitan din ako.